10 taon ng pagtitiis, 10 taon ng pagpapanggap. Akala ni Teresa ay nakabuo siya ng isang tahanan, ngunit ang totoo, sariling kaligayahan lang pala ang kanyang nilibing. Habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pagmasa ng masa para sa hapunan, ang kanyang asawa at ang kabit nito ay abala sa paghahati ng yaman na mula sa kanyang pagod. Ang pagtataksil na ito ay hindi lamang isang sugat. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng kanyang kahinaan. Magpapatuloy ba siyang anino lamang? O magiging bagyo na tutupok sa mga mapagpanggap na ito? Kailangan mo lang maghintay ng kaunti, Roberto. Kapag natapos na ang proyekto sa depensa, itatapon na natin ang display na asawang yan. Sa tingin mo ba ay may silbi pa ang isang babaeng nakatali lang sa apron? Bukod sa pagiging pantabing sa iyong mga gawain, ang boses ni Doña Aurora ay parang talim na humiwa sa katahimikan ng mansyon ng mga ilustre. Si Teresa ay napatigil sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tray ng tsa. Ang bawat ugat sa kanyang pulso ay umimpis at nanginig sa tindi ng pagpigil ng emosyon. 3 oras niyang pinagbuhusan ng pagod ang pagpili ng bawat dahon ng herbal tea na paborito ni Roberto. Umaasang mababawasan nito ang sakit ng ulo ng kanyang asawa. Mula sa loob ng silid, umalingaw-ngaw ang halahak ni Beatrice, puno ng pangungutya. Hindi ko talaga alam kung paano mo natiis ang babaeng yan sa loob ng 10 taon, Roberto. Tuwing nakikita ko ang mga magaspang niyang kamay, nasusuka ako. Para lang siyang katulong na may hawak na marriage contract. Sumunod ang mababa at mapang-asar na tawa ni Roberto. Huwag mo na siyang pansinin, Beatrice. Siya ang susi ko para makuha ang mga dokumento ng aking ama. Kapag nakuha ko na ang gusto ko sa kumpanya, sisiguraduhin kong wala na siyang matitirhan. Hindi ko siya minahal kailanman. Ni minsan, hindi siya naging asawa para sa akin. Sa isang iglap, tila gumuho ang buong mundo ni Teresa. Ang bawat paghinga niya ay naging mabigat, parang may kung sinong sumasakal sa kanyang dibdib. Ang mga nakaraang taon ay bumalik sa kanyang isipan na parang isang bangungot. Ang mga gabing hindi siya natulog para alagaan ang pamilya. Ang mga sakripisyong ginawa niya para maabot ni Roberto ang tuktok ng tagumpay, lahat ng iyon ay isang dula lamang kung saan siya ang bida na nalinlang. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay. Ang mga kamay na ito, 10 taon ang nakalilipas, ay sanay sa paghawak ng baril para protektahan ang bayan. Ngunit ngayon, nanginginig ito dahil sa mga salitang humahamak sa kanyang pagkatao. Ang pait ay umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa lumabas ang dugo. Hindi siya pwedeng bumagsak, hindi na yon. Teresa, 10 taon nung itinaya ang iyong buhay para lamang sa ganitong uri ng kahihiyan? 10 taon kang nagpanggap na isang masunuring asawa, at ito lang ang kapalit ng iyong katapatan? Biglang bumukas ang pinto. Natigilan si Roberto nang makita si Teresa na nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay nanliit, pinalitan ng gulat ng isang malupit at malamig na tingin. Walang babala, mabilis niyang itinabig ang tray na hawak ni Teresa. Bumagsak ang tray sa sahig at nagkabasag-basag ang mga tasa. Ang mainit na tsaa ay tumalsik sa balat ni Teresa. Nag-iwan ng mapulang bahid ng sakit. Ngunit hindi siya kumibo. Ano bang ginagawa mo riyan? Matigas na tanong ni Roberto. Tiningnan niya si Teresa na parang isang basahan na madumi. Lagi mo nalang sinusubukang makinig sa usapan namin. May kwenta ka ba sa kahit anong bagay? O hanggang sa pagpapabasag lang ng gamit ang alam mo? Nakatayo si Teresa doon, habang ang mainit na tsaa ay patuloy na tumutulo mula sa gilid ng mesa patungo sa malamig na sahig na marmol. Hindi siya tumingin kay Roberto. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang pamamanhid na naramdaman niya sa kamay ay gumapang patungo sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Alam na niya ang susunod na hakbang. Kung katulong ang gusto nila, ipapakita niya sa kanila kung paano maglinis ng isang bahay
na puno ng mga mapagpanggap na tao. Pag-aalis ni Roberto, nanatiling nakatayo si Teresa sa gitna ng hallway. Ang amoy ng basag na seramika at malapot na tsaang nagkalat sa sahig ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at pagod. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga piraso ng basag na tasa. Ang bawat talim ng seramika ay tila gustong bumaon sa kanyang balat, ngunit ang sakit sa kanyang kamay ay wala kumpara sa lalim ng sugat sa kanyang pagkatao. Lumapit si Aling Nena, ang matandang katulong na tanging nakakaalam ng tunay niyang pagkatao, at agad na nag-aalalang kinuha ang mga basag na piraso. Naku, iha, huwag mo nang hawakan yan. Baka ikaw ay masugatan. Pabulong na wika ng matanda. Ang mga mata ay puno ng paet para sa kanya. Hindi sumagot si Teresa. Hinayaan niyang si Aling Nena ang maglinis. Sa halip, naglakad siya patungo sa bintana ng silid-aklatan na nakaharap sa malawak na harden ng mansyon. Tanaw niya roon ang rebulto ng ama ni Roberto na nakatayo ng marangal. Ang mga ilustre ay kilala sa kanilang dangal, ngunit sa likod ng mga pader na ito, ang dangal ay isa lamang maskarang gawa sa ginto at kasinungalingan. 10 taon, bulong ni Teresa sa kanyang sarili. 10 taon ng pagtatanim, panahon na para mag-ani. Bumalik sa kanyang isipan ang kanyang nakaraan bilang isang intelligence officer. Ang bawat galaw niya sa loob ng bahay na ito ay hindi aksidente. Ang pagluluto, ang paglilinis, ang pagiging asawang sunod-sunuran. Lahat ng yon ay bahagi ng isang operasyon upang linisin ang pangalan ng kanyang ama na ninakawan ng karangalan ng pamilya ilustre. Akala niya, ang pagiging asawa ang pinakamabisang paraan. Ngunit ngayon, nakikita na niya ang katotohanan. Ang pagiging asawa ang naging gapos na pumipigil sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Aurora. Bitbit ang isang makapal na sobre. Ang kanyang muka ay puno ng wad na pag-aalala. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata na matatalim ang titig. Teresa, mukhang nagkamali ka na naman sa paghahain. Panimula ng matandang babae. Ipinatong nito ang sobre sa lamesa na may malakas na kalabog. Roberto is very stressed. Huwag mo siyang dagdagan ng pasanin. At heto, pirmahan mo ang dokumentong ito. Kailangan ni Roberto ng dagdag na puhunan para sa kanyang bagong proyekto sa gobyerno. Ibigay mo na ang iyong share sa mana mula sa iyong ama. Tiningnan ni Teresa ang sobre. Ito na ang bitag. Alam niyang ang perang ito ang huling natitirang pamana ng kanyang ama. Ang pera na pilit nilang kinukuha mula sa kanya upang gamitin sa kanilang sariling katiwalian. Kung pipirmahan niya ito, mawawala ang huling ebidensya ng kanyang pagkatao at ang pondo na gagamitin sana niya para sa kanyang tunay na misyon. Tumingin si Teresa kay Doña Aurora. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang Teresa na nakayuko. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok at tumingin ng diretsyo sa mga mata ng matanda. Doña Aurora, wika ni Teresa. Ang boses ay kalmado, ngunit may pait na hindi maikakaila. Ang perang ito ay hindi lamang basta mana. Ito ay dugo at pawis ng aking ama. Sigurado ba kayong kailangan ito ni Roberto para sa proyekto? O kailangan ito ni Beatriz para sa kanyang luho? Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora sa gulat. Hindi inaasahan ng matanda na sasagot ng pabalang ang kanyang manugang. Ang ngiti sa mukha nito ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na ngisi. Alam mo ang iyong lugar, Teresa? Banta ni Doña Aurora habang papalapit sa kanya. Huwag kang magmatapang. Wala kang kakampi sa loob ng bahay na ito. Kung hindi mo pipirmahan, alam mo kung ano ang mangyayari. Sa labas, nagsimulang kumulog ng malakas. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bintana, tila isang babala sa bagyong darating sa loob ng mansyong ilustre. Alam ni Teresa na ito na ang simula. Ang bawat hakbang niya mula ngayon ay magiging laro ng buhay at kamatayan. At sa larong ito, hindi na siya papayag na maging biktima. Hindi kumurap si Teresa habang nakatingin sa mga mata ni Doña Aurora.
Ang hangin sa loob ng silid-aklatan ay tila tumigil sa pag-ikot, naging mabigat at puno ng tensyon. Ang bawat pagpatak ng ulan sa labas ng bintana ay parang mga segundong tumatakbo sa isang bomba na malapit ng sumabog. Ang aking lugar? Ulit ni Teresa sa mahinahon, ngunit matalim na boses. Ang lugar ko ay ang maging asawa ni Roberto, Doña Aurora. At bilang asawa, tungkulin kong protektahan ang aming kinabukasan, pati na ang pera na susubukan ninyong ubusin sa mga walang kwentang proyekto ni Beatrice. Napasinghap si Doña Aurora. Hindi siya makapaniwalang ang babaeng itinuring nilang basahan. Sa loob ng 10 taon, ay may lakas ng loob na tumutol sa kanya. Ang matanda ay humakbang palapit. Ang kanyang mga dalireng, may mamahaling singsing, ay humahawak ng mahigpit sa kanyang baston. Teresa, huwag mo akong subukan, mariing wika ni Doña Aurora. Isang tawag ko lang sa abogado, mapapawalang bisa natin ang kasal ninyo ni Roberto dahil sa kawalan mo ng kakayahang magbigay ng tagapagmana. Huwag mong kalimutan, ikaw ang may kailangan sa pamilyang ito. Kung wala ang apelyido ilustre, sino ka? Sa loob ng isip ni Teresa, isang malamig na kalkulasyon ang nagaganap. Alam niyang ang banta ni Doña Aurora ay totoo sa paningin ng batas at lipunan. Ngunit alam din niya ang isang lihim na hindi alam ng matanda. Ang proyekto na tinutukoy nila ay isang illegal na transaksyon sa armas na direktang nag-uugnay sa mga ilustre sa mga kriminal na grupo. Ang apleydong ilustre ay hindi ko kailangan para mabuhay, Doña Aurora. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Ngunit ang apleydong ito ang kailangan ninyo para hindi mabuko ang lahat ng mga skeleton sa inyong aparador. Bumuntong hininga si Teresa at kinuha ang dokumento. Sa halip na pirmahan, itinupi niya ito sa harap ng matanda. Ang bawat tupi ay may kasamang determinasyon. Hindi ko pipirmahan ito. Wika niya nang walang pag-aalinlangan. At kung pipilitin niyo ako, hindi lang ang pera ng aking ama ang mawawala sa inyo. Baka pati ang reputasyon na matagal ninyong iningatan ay maglaho na parang bula. Bago pa man makasagot si Doña Aurora, biglang bumukas ang pinto. Si Roberto ay pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Ano bang nangyayari rito? Bakit ang ingay niyo? Nakita ni Roberto ang dokumento sa kamay ni Teresa. Mabilis niya itong kinuha at binasa. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Teresa, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit hindi mo pa pinipirmahan ang mga papeles? Tiningnan ni Teresa ang kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, hindi niya inalayo ang kanyang paningin. Roberto, nag-iisip lang ako. Hindi ba't mas mabuti kung pag-usapan natin ang proyektong ito sa harap ng mga investors? Bakit kailangang dumaan pa sa akin ang pera ng aking ama nang walang malinaw na kasunduan? Napanggisi si Roberto. Isang ngising puno ng panlilinlang. Investors, hindi mo kailangang intindihin ang mga ganyan. Pirmahan mo nga lang kung gusto mo pang manatili sa bahay na ito ng mapayapa. Mapayapa? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Roberto, 10 taon tayong nagsama. Sa loob ng 10 taon, alam mo kung ano ang kaya kong gawin at hindi ko kayang gawin? Pero sa ngayon, ang pinaka hindi ko kaya ay ang maging tanga habang unti-unting winawasak ang aking pamilya. Lumabas si Teresa sa silid-aklatan nang hindi na lumingon. Iniwan sina Roberto at Doña Aurora na nagkatinginan sa gulat. Ang bawat hakbang niya ay matatag, puno ng tapang. Alam niyang paglabas niya, ang mga mata ng mga katulong at gwardiya ay nakatingin sa kanya. Wala siyang pakialam. Ang misyon ay nagsimula na at wala nang balikan. Pagkapasok niya sa kanyang silid, agad niyang kinuha ang isang maliit na device na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Isang lumang radio transmitter na ginamit niya noong siya ay nasa field pa. Signal received, bulong niya sa sarili. Ang laro ay magsisimula na. Ang gabi sa mansyon ng mga ilustre ay palaging tahimik. Ngunit para kay Teresa, ang katahimikang ito ay kasing ingay ng isang digmaan. Matapos ang mainit na pagtatalo sa silid-aklatan, hindi siya lumabas ng silid.
Alam niyang ang bawat galaw niya ay binabantayan ng mga mata ni Doña Aurora. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang vanity table. Sa ilalim ng mga lumang alahas, kinuha niya ang isang maliit na digital voice recorder na lingid sa kaalaman ng lahat ay nakatago sa loob ng kanyang paboritong pabanggo. Ipinindot niya ang playback. Sa boses na malinaw, narinig niya ang bawat detalye ng pag-uusap ni Roberto at Beatrice tungkol sa mga illegal na armas at ang planong pagtapon sa kanya. Bawat salita ay isang dagok, ngunit bawat salita rin ay isang piraso ng ebidensya na magpapabagsak sa kanila. Hindi kayo ang nadidikta ng katapusan ko, bulong ni Teresa sa sarili. Ako ang may hawak ng script ng buhay niyo mula ngayon. Kinabukasan, maagang bumaba si Teresa. Ang kanyang muka ay maaliwalas, tila walang nangyari kahapon. Nakita niya si Beatrice na nakaupo sa hapag-kainan, naghihintay kay Roberto habang hinihimas ang isang mamahaling designer bag. Teresa, wika ni Beatrice nang makita siya. Ang tono ay puno ng mapanirang tamis. Mukhang masama ang gising mo kahapon. Sana ay nakapag-isip-isip ka na tungkol sa dokumento. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tumingin si Teresa kay Beatrice. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang isang tasa ng kape. Beatrice, tama ka. Marami akong naisip kagabi. Masyado akong naging abala sa pagiging asawa, kaya nakalimutan ko ang aking sariling interes. Iniabot ni Teresa ang tasa ng kape kay Beatrice. Habang inaabot ito, sinadya niyang pagdampitin ang kanyang kamay sa braso ng babae. Ang bawat galaw ni Teresa ay kalkulado. Isang uri ng pressure point na alam niyang magdudulot ng bahagyang pamamanhid sa braso ni Beatrice. Aray! Reklamo ni Beatrice. Agad na binitiwan ng kape na muntik nang matapon sa kanyang damit. Ano ba ang ginagawa mo? Pasensya na, Beatrice. Masyado lang akong nasasabik na makita ang iyong bagong proyekto. Wika ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Sana ay maging matagumpay ang iyong negosyo sa gobyerno. Sayang naman kung mabubuko ang lahat dahil lang sa isang maling pirma. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay hindi na maitatago. Anong ibig mong sabihin? Wala lang, sagot ni Teresa habang humihigop ng sariling kape. Naalala ko lang ang mga sinabi mo sa loob ng opisina ni Roberto. Alam mo ba, Beatrice, ang mga dingding sa bahay na ito ay may tenga? At kung minsan, ang mga tenga na yon ay may dalang recorder. Umalis si Teresa sa hapag, iniwan si Beatrice na nanginginig sa kaba. Hindi na kailangang manakit ni Teresa gamit ang kamao. Sapat na ang magtanim ng takot sa puso ng kanyang kaaway. Paglabas ng mansyon, tumuloy si Teresa sa isang maliit na cafe sa bayan. Doon, may naghihintay na isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt. Si Mang Ben, isang retiradong sundalo na dating tauhan ng kanyang ama. Teresa, bati ni Mang Ben ng pabulong. Handa na ang mga dokumento na hinihingi mo. Pero sigurado ka ba? Delikado ang laro ng mga ilustre. Kinuha ni Teresa ang sobre mula kay Mang Ben. Ang bawat papel sa loob nito ay isang mitsa ng dinamita. Mang Ben, ang laban na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa hustisya na matagal na nilang ninakaw. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Roberto. Hinarangan siya nito sa bukana ng pinto. Saan ka galing? At bakit takot na takot si Beatrice nang makita ka? Tiningnan ni Teresa ang kanyang asawa. Ngumiti siya. Ang unang tunay na ngiti niya sa loob ng 10 taon. Ngunit ito ay ngiti ng isang mandirigmang handa ng umatake. Galing lang ako sa labas, Roberto. Namimili ng sangka para sa ating selebrasyon. Dahil sa susunod na mga araw, marami tayong dapat ipagdiwang. O baka naman, ipagluksa. Ang mga sumunod na araw ay naging isang masalimuot na sayaw ng pagpapanggap. Sa labas, si Teresa ay nanatiling ang masunuring asawa na nag-aayos ng mga gamit ni Roberto. Ngunit sa loob, siya ay isang general na naglalatag ng kanyang mga tropa. Dumating ang araw ng Foundation Day ng kumpanya ng mga ilustre.
Ito ang pinakamahalagang kaganapan sa kanilang pamilya. Isang engrandeng party kung saan dadalo ang mga malalaking opisyal ng gobyerno at mga business investors. Para kay Roberto at Doña Aurora, ito ang pagkakataon para makuha ang huling pirma ni Teresa at opisyal na ilunsad ang kanilang ilegal na proyekto. Teresa, siguraduhin mong isuot mo ang suot na alahas na ibinigay ko, utos ni Doña Aurora habang inaayusan ng mga katulong ang hapagkainan. Huwag kang magmumukhang kawawa sa harap ng mga bisita. Ikaw pa rin ang Mrs. Ilustre sa papel. Masusunod po, Doña Aurora. Magalang na sagot ni Teresa habang maingat na inilalagay ang huling gamit sa table setting. Habang abala ang lahat, palihim na inilagay ni Teresa ang isang microchip sa loob ng server na ginagamit para sa presentation ng proyekto ni Roberto. Ang chip na yon ay hindi basta-basta. Naglalaman ito ng mga dokumento na nagpapatunay sa mga ghost employees at fake transactions ng pamilya Ilustre. Sa oras na pinduti ni Roberto ang start sa kanyang presentasyon, ang screen ay hindi lamang magpapakita ng kanilang proyekto. Ipapakita nito ang katotohanan. Pagsapit ng gabi, ang mansyon ay napuno ng mga tao. Nagniningning ang bawat sulok, puno ng musika at tawanan. Si Teresa, nakasuot ng isang simpleng gown na kulay midnight blue, ay nakatayo sa isang sulok, pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga bisita. Lumapit si Roberto, hawak ang isang baso ng champagne at bahagyang ginabayan si Teresa patungo sa gitna. Ngumiti ka, Teresa. Ito ang gabi kung saan magbabago ang ating buhay. Sana nga, Roberto, sagot ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. Sana ay maging handa ka sa anumang resulta ng gabing ito. Umakyat si Roberto sa entablado. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang sinisimulan ang kanyang talumpata tungkol sa kinabukasan ng kanilang kumpanya. Sa kabilang banda ng entablado, nakita ni Teresa si Beatrice na nakatingin sa kanya ng may halong kaba. Alam ni Beatrice na may kakaiba kay Teresa, ngunit hindi niya matukoy kung ano. At ngayon, wika ni Roberto ng may ngiti. Ipapakita ko sa inyo ang aming pinakamalaking proyekto. Pindot ni Roberto ang remote control. Sa halip na ang logo ng kanilang kumpanya ang lumabas sa malaking LED screen. Isang serya ng mga scanned documents ang biglang nag-flash. Ang mga ito ay mga bank transfer records na nagpapakita ng paglipat ng malalaking halaga ng pera sa mga account ni Beatrice at Doña Aurora. Pera na dapat ay para sa mga empleyado at mga proyekto sa komunidad. Nagbulungan ang mga tao. Ang mga mukha ng mga investors ay unti-unting nagbago mula sa paghanga patungo sa pagkadismaya at pagtataka. Si Roberto ay natigilan. Pilit niyang pinindot ang remote, ngunit hindi na ito sumusunod. Ang screen ay patuloy na nagpapalit ng mga dokumento, mga kontratang peke, mga pirma na kahina-hinala, at ang pinakamalala, isang listahan ng mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng suhol. Ano ito? Sigaw ni Roberto. Ang muka ay namumutla sa galit at takot. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan, ngunit ang mga ito ay natataranta rin. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Teresa patungo sa kanyang asawa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang martilyong tumutunog sa bawat pagbulong ng mga bisita. Sa harap ng napakaraming tao, si Teresa ay humarap kay Roberto. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Roberto, wika niya. Ang kanyang tono ay seryoso at puno ng pagkabahala. Hindi ko alam kung anong nangyayari, ngunit tila may seryosong pagkakamali sa iyong mga records. Bilang iyong asawa, hindi ko hahayaan na masira ang pangalan ng ating pamilya sa ganitong paraan. Ang galing ni Teresa. Sa isang iglap, binaliktad niya ang sitwasyon. Hindi siya ang mukhang may sala, kundi ang asawang mapagkalenga na sinusubukang protektahan ang kanyang asawa mula sa isang sakuna. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga salita,
Alam ni Roberto na si Teresa ang dahilan ng lahat. Ang gabi ay hindi na para sa selebrasyon. Ito ay naging simula ng isang malaking pagbagsak. Ang mansyon, na ilang oras ang nakalipas ay puno ng musika at tawanan, ay naging isang kulungan ng takot. Pagkatapos ng iskandalo sa LED screen, mabilis na lumikas ang mga investor. Si Roberto ay naiwang nakatayo sa gitna ng entablado, pawis na pawis, habang sinusubok ang tawagan ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno. Si Doña Aurora naman ay nanginginig sa galit sa loob ng kanyang silid. "Teresa, nasaan ang babaeng yon?" Sigaw niya sa mga katulong. Si Teresa, sa kabilang banda, ay mahinahong naglilinis ng mga basong naiwan sa hapag. Para sa kanya, ito ang pinakamasayang bahagi ng gabi. Ang makita ang mga taong nagpahirap sa kanya na magmukhang desperado ay higit pa sa anumang gantimpala. Pumasok si Roberto sa dining room. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay halong galit at takot. "Anong ginawa mo, Teresa? Alam kong ikaw ang may gawa niyan. Ikaw lang ang may access sa computer ko." Tumingin si Teresa sa kanya ng may malamig na ekspresyon. "Roberto, kung ako ang may gawa niyan, bakit ako ang unang nagtanong kung ano ang nangyayari sa screen? Hindi ba't mas dapat mong tanungin ang sarili mo at ang iyong sekretarya na si Beatrice? Baka naman may ibang gustong sumira sa inyo." Natigilan si Roberto. Ang pagdududa ni Teresa ay parang lason na unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Posible nga ba? Posible bang si Beatrice ang nagtaksil sa kanya para protektahan ang sarili? "Huwag mo akong mauto-uto, Teresa!" Sigaw ni Roberto habang dinuduro ang asawa. "Kapag napatunayan kong ikaw ang may pakanan nito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng bahay na ito." "Masyado kang nagiinit, Roberto," sagot ni Teresa habang dahan-dahang hinahaplos ang tela ng mesa. "Baka kailangan mo ng tubig." Kinuha ni Teresa ang isang baso ng tubig at inilapag ito sa harap ni Roberto. Ang bawat galaw niya ay may halong pananakot. Dahil sa nangyari, ang mga shares ng kumpanya ay siguradong babagsak bukas. "Kung ako sa'yo, mas mag-aalala ako sa mga tao na nawala ng pera kaysa sa kung sino ang nag-upload ng files." Umalis si Roberto ng padabog, diretso sa kanyang opisina para kausapin si Beatrice. Narinig ni Teresa ang sigawan sa kabilang silid. Isang away na matagal na niyang hinihintay. "Hatiin mo ang iyong sariling kaharian, Roberto. Iyan ang unang hakbang ng iyong pagkawasak." Kinabukasan, maagang umalis si Teresa para makipagkita muli kay Mang Ben. Sa isang liblib na park, iniabot ni Mang Ben ang isang flash drive. "Teresa, nahanap na namin ang accounts kung saan tinatago ang mga dirty money. Pero kailangan mo nang mag-ingat. Mukhang inuutusan na ni Doña Aurora ang ilang mga tauhan para bantayan ang bawat kilos mo." "Hayaan mo silang magbantay, Mang Ben," sagot ni Teresa habang tinatanggap ang flash drive. "Ang mga taong nakatingin sa akin ay ang mga taong hindi nakatingin sa likuran nila. Iyan ang pagkakamali nila." Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Doña Aurora sa hallway. Ang matanda ay tila mas matanda ng 10 taon dahil sa stress. "Teresa?" Wika ng matanda sa tono na tila nakikiusap, ngunit may halong babala. "Ano man ang mayroon ka, ibalik mo na sa amin. Ayusin natin ito ng tahimik. Hindi mo kakayanin ang gulo na darating." Tumingin si Teresa sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagnininging ng determinasyon. "Doña Aurora, ang gulo na sinasabi ninyo ay matagal na ninyong sinimulan. Ako lang ang nagsisilbing salamin ninyo ngayon. Kung ayaw ninyo ang nakikita ninyo, hindi ako ang dapat ninyong sisihin." Lumakad si Teresa palampas sa matanda. Iniwan itong nakatayo sa dilim ng hallway. Alam niyang sa bawat hakbang niya, palapit ng palapit ang araw ng kanilang paghuhukom. Sa loob ng mansyong ilustre, ang bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid. Si Teresa ay nakapokus sa kanyang susunod na hakbang, ang Operation Mirage. Kailangan niyang ilabas ang mga ilegal na ebidensya nang hindi siya direktang naituturo bilang ang taong nag-leak nito. Gabi na.
Habang mahimbing na natutulog ang buong mansyon, o akala ng lahat ay natutulog na, pumasok si Teresa sa security room gamit ang susi na nakuha niya mula sa jacket ni Roberto noong nakaraang gabi. Ang mga screen ay nagpapakita ng iba't ibang parte ng bahay. Doon, nakita niya si Beatrice na naglalakad ng pabalik-balik sa kusina, may hawak na telepono. Nakikinig si Teresa gamit ang headset na ikinabit niya sa system. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Lahat ng files ay nawala na sa server. Siguradong gagamitin yun ni Teresa laban sa atin. Boses ni Beatrice, puno ng panataranta. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang sumagot. Ang Chief of Police na kasabwat ng mga ilustre. Ayusin mo yan, Beatrice. Kung mabubuko ang mga transaksyon natin, hindi lang ang ilustre ang babagsak, pati tayo. Napanghiti si Teresa sa dilim. Kaya pala kayo matapang? Dahil may hawak kayong batas sa leeg ninyo. Hindi lamang pala simpleng pagnanakaw ang ginagawa ng mga ilustre. Sila ay bahagi ng isang sindikato ng mga tiwaling opisyal. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan ni Teresa. Sa sandaling mailabas niya ito, hindi lang pamilya ilustre ang maglalaho, kundi pati na ang mga taong nasa posisyon. Kinabukasan, habang nasa hapag-kainan, nagpanggap si Teresa na walang alam. Roberto, malambing niyang wika habang nag-aabot ng mainit na kape. Napansin ko lang, parang madalas ang pagtawag sa iyo ng Chief of Police nito mga nakaraang araw. May problema ba sa negosyo? Nabigla si Roberto at muntik nang mabitiwan ang baso. Wala kang pakialam sa negosyo, Teresa. Kumain ka na lang at huwag kang magtanong ng hindi mo dapat malaman. Pasensya na, sagot ni Teresa habang tumitingin kay Doña Aurora. Nag-aalala lang ako dahil baka madamay kayo sa anumang gulo. Ayokong mawala ang lahat ng iningatan ninyo. Ang bawat salita ni Teresa ay parang saksak sa kanilang konsensya, kung mayroon man silang natitira. Pagkatapos ng almusal, nagkunwaring mamimili si Teresa sa palengke. Sa isang liblib na sulok ng pampublikong palengke, nakipagkita siya sa isang journalist na kilala sa pagiging matapang sa pagsisiwalat ng mga anomalaya sa gobyerno. Ito ang lahat, wika ni Teresa habang iniabot ang isang encrypted hard drive. Bawat transaksyon, bawat pangalan, bawat petsa. Lahat ng kailangan para mabuwag ang sindikato. Teresa, sigurado ka ba rito? Tanong ng journalist. Kapag inilabas ko ito, hindi ka naligtas. Tumingin si Teresa sa abot-tanaw. Ang kalayaan ay hindi nakukuha ng walang sakripisyo. At sa loob ng 10 taon, sapat na ang sinakripisyo ko para sa mga taong walang pagpapahalaga sa katotohanan. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Beatrice sa pintuan. Ang babae ay nakasuot ng pang-alis at tila nagmamadali. Teresa, alam ko na ang ginagawa mo. Huwag mong isiping napakatanga namin. Tiningnan siya ni Teresa ng diretsahan. Beatrice, ang taong walang ginagawang masama ay walang dapat ikatakot. Bakit ka ba nagmamadali? May pupuntahan ka ba? Hindi nakasagot si Beatrice dahil sa sandaling iyon, isang grupo ng mga armadong tao ang biglang dumating sa harap ng mansyon. Ngunit hindi sila pulis. Sila ay mga tauhan ng sindikato na natatakot na mabuko. Ang panganib ay narito na. Ang mga lalaking dumating sa harap ng mansyon ay hindi pulis. Sila ay mga bayarang tauhan ng sindikato. Mga taong ang trabaho ay linisin ang anumang kalat na maaring magdala sa kanila sa kulungan. Nakita ni Teresa mula sa bintana ng kanyang silid ang pagpasok nila sa gate ng mansyon. Narito na ang mga aso ng mga ilustre. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi siya natakot. Ang pintig ng kanyang puso ay nanatiling mabagal at kontrolado, tulad ng isang veteranong sundalo sa gitna ng labanan. Alam niyang kapag lumaban siya ng harapan na yon, mabubuko ang kanyang pagkatao bilang isang intelligence officer. Isang bagay na ayaw niyang mangyari hanggat hindi pa inilalabas ng journalist ang mga ebidensya. Bumaba si Teresa sa sala, suot ang kanyang simpleng apron,
tila isang inosenteng may bahay na handang maghain ng merienda. O mga Ginoo, wika ni Teresa sa malambing, ngunit matatag na boses habang humaharap sa mga lalaking nakaitim. Mukhang nawawala kayo? Ang opisina ni Roberto ay nasa kabilang gusali. Ang pinuno ng mga lalaki, isang lalaking may pilat sa pisingi, ay tumingin sa kanya ng masama. Alam namin kung nasaan si Roberto, babae. Ang hinahanap namin ay ang hard drive na sinasabi mong hawak mo. Napangiti si Teresa. Kaya pala sila nandito. Hard drive? Marahil ay nagkamali kayo ng pinuntahan. Sagot niya habang dahan-dahang lumalapit sa mesa kung saan nakapatong ang isang florera ng mga bulaklak. Ngunit kung gusto ninyong maghanap kayo. Siguraduhin niyo lang na hindi niyo madadamay ang mga gamit ni Doña Aurora. Dahil baka siya ang maging mas masahol pa sa anumang demonyong kilala ninyo. Habang abala ang mga lalaki sa pagkalat sa mga gamit sa sala, palihim na pinindot ni Teresa ang emergency silent alarm na nakatago sa ilalim ng mesa. Isang custom-made na device na direktang nakakonekta sa isang private security group na dating niyang nakatrabaho. "Wala rito!" sigaw ng isa sa mga lalaki. "Huwag niyo siyang hayaang makalabas!" utos ng lalaking may pilat. Sinugod nila si Teresa. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng masunuring asawa. Gamit ang isang mabilis na reflex, iniwasan ni Teresa ang suntok ng lalaki at ginamit ang bigat nito para patumbahin siya sa sahig. Hindi ito ang paraan ng isang ordinaryong babae. Ito ang paraan ng isang eksperto. Ngunit agad siyang napahinto nang makita niya si Roberto na papasok sa pintuan, kasama si Beatriz. "Teresa?" sigaw ni Roberto. Bakas ang gulat sa kanyang mukha. "Anong ginagawa mo sa mga taong ito? At bakit mo sila sinasaktan?" "Roberto, tingnan mo ang mga lalaking ito," wika ni Teresa, hinihingal ng kaunti pero nananatiling matapang. "Sila ang naghahanap ng hard drive na naglalaman ng mga illegal na gawain mo. Sa tingin mo ba ay kaibigan ko sila?" Natigilan si Roberto. Tumingin siya sa mga lalaki na ngayon ay nagsisimulang tumayo muli. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin," sagot ni Teresa habang humaharap kay Roberto ng diretso, "ay kahit gaano mo sila pagtakpan, ikaw ang una nilang itutumba kapag wala ka ng pakinabang sa kanila." Sa sandali ngayon, narinig nilang tunog ng mga sirena sa labas. Hindi mga pulis na kasabot ng mga ilustre, kundi ang National Bureau of Investigation, NBI, na tinawag ng journalist matapos nilang ma-verify ang lahat ng ebidensya. "Teresa, anong ginawa mo?" bulong ni Beatriz. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. "Ginawa ko lang ang tama, Beatriz," sagot ni Teresa, habang unti-unting lumalapit ang ingay ng mga sasakyan ng mga awtoridad. "Ang tinanim ninyong kasinungalingan, panahon na para anihin ninyo." Nang pumasok ang mga awtoridad sa pintuan, si Roberto ay hindi makagalaw. Si Doña Aurora ay lumabas mula sa kanyang silid, sumisigaw, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat ebidensya, bawat dokumento, at bawat testigo ay naroon na. Tumingin si Teresa sa malayo. Sa wakas, ang 10 taon ng pagtitiis ay nagbunga na. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga ilustre ay biglang napalitan ng kaguluhan. Ang mga ahente ng NBI ay mabilis na kumalat sa loob ng bahay. Kinokolekta ang bawat file, laptop, at mga dokumentong magsisilbing matibay na ebidensya. Si Roberto ay tulalang nakaupo sa kanyang sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mundo, na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, ay unti-unting naglalaho. Tiningnan niya si Teresa, na nakatayo sa isang tabi, tahimik at matapang, habang kinukuhanan ng statement ng mga awtoridad. "Teresa, bakit?" tanong ni Roberto. Ang boses ay mahina, parang bata. 10 taon tayong nagsama. Hindi ba naging totoo ang kahit na anong parte ng ating relasyon? Tumingin si Teresa sa kanya, hindi na may pot, kundi may matinding awa.
Roberto, ang relasyon ay nangangailangan ng tiwala. Paano mo matatawag na totoo ang isang bagay na binuo mo sa ibabaw ng panlilinlang? Ang 10 taon na yon ay hindi pagsasama. Ito ay isang mahabang pagsubok na tanging ako lang ang nakakaalam. Si Doña Aurora, na kanina lang ay nagmamalaki, ay kasalukuyan ng pinoposasan. Ang kanyang matatalim na salita ay naging mga panagoy habang siya ay inalalabas ng mansyon. Ang mga kapitbahay at ang media ay nag-aabang na sa labas. Kinukuhanan ng litrato ang kahihiyang matagal na itinago ng pamilyang ilustre. Si Beatrice naman ay pilit na kumakawala mula sa mga ahente. Hindi ako kasali rito. Si Roberto ang nag-utos sa lahat. Wala akong alam. Sigaw niya. Ang kanyang pagiging manipulative ay naging desperasyon. Napanghisi si Teresa sa sarili. Ang mga taong nagtutulungan para gumawa ng masama ay siya ring unang magtutulungan para magsisihan kapag dumating na ang hustisya. Nang mailabas na ang lahat, si Teresa ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Ang mansyon na dati ay puno ng tensyon at put ay biglang naging napakatahimik. Wala na ang mga boses ni Doña Aurora na naguutos. Wala na ang mga mapanirang salita ni Roberto. Nilapitan siya ng opisyal na namumuno sa operasyon. Madam Teresa, salamat sa inyong kooperasyon. Ang inyong mga impormasyon ang nagligtas sa maraming inosente at nagbukas ng daan para mabuwag ang sindikatong ito. Salamat din po, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging malambot. Gusto ko lang po sanang itanong kung maari na ba akong umalis? Opo, malaya na kayo. Ngunit kung may kailangan pa kami, maari ba namin kayong tawagan? Oo, narito ang aking numero. Habang naglalakad si Teresa palabas ng mansyon, huminto siya sa tapat ng pintuan. Tiningnan niya ang kabuuan ng bahay na naging kulungan niya sa loob ng 1 dekada. Hindi niya ito tiningnan ng may galit. Tiningnan niya ito ng may pagtanggap. Sa labas, ang araw ay nagsisimulang sumikat. Ang liwanag ay tumama sa kanyang muka at sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, nakaramdam si Teresa ng gaan. Ang bigat ng kanyang misyon, ang sakit ng pagtataksil, at ang dumi ng mga nakaraang taon ay naiwan na sa loob ng mansyong iyon. Habang naglalakad siya sa kalsada, may huminto na sasakyan sa kanyang tabi. Bumaba ang salamin, si Mang Ben, nakangiti habang may hawak na isang sobre. Teresa, tapos na ang lahat. Ang pangalan ng iyong ama ay nalinis na. Ang lahat ng parangal at ari-ariya na ninakaw nila ay naibalik na sa inyong pamilya. Wika ni Mang Ben. Kinuha ni Teresa ang sobre. Hindi ito ang pinakaimportante para sa kanya. Ang pinakaimportante ay ang katotohanan. Mang Ben, wika ni Teresa habang sumasakay sa sasakyan. Hindi ko na kailangan ng kahit anong parangal. Ang kailangan ko na lang ngayon ay ang makita ang dagat at makahinga ng malalim. Ang sasakyan ay humarurot palayo. Iniwan ang nakaraang puno ng dilim para sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay malamig at sariwa. Ibang-iba sa hanging may amoy ng pagkukunyare sa loob ng mansyon ng mga ilustre. 3 buwan na ang nakalipas mula noong gabi ng pagbagsak ng pamilyang iyon. Si Roberto, Beatrice at Doña Aurora ay nahaharap na ngayon sa mabibigat na kaso sa korte. Ang kanilang kapangyarihan ay naging abo at ang kanilang mga tinatagong krimen ay unti-unti nang nabubunyag sa harap ng publiko. Si Teresa ay nakaupo sa isang wooden deck, nakatingin sa dapit hapon. Wala na ang makeup, wala na ang mga mamahaling damit na pilit na ipinapasuot sa kanya noon. Suot niya ay isang simpleng linen dress. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging okupado ng gawaing bahay o paghawak ng baril, ay ngayon ay may hawak na lamang na isang libro. Iha, mukhang malalim ang iniisip mo. Wika ni Aling Nena, na lumapit tala ang isang baso ng calamansi juice. Napaniti si Teresa at tinanggap ang baso. Hindi na po malalim, Aling Nena. Masasabi kong,
Ito ang unang pagkakataon na wala akong iniisip na kahit ano. Napakatahimik. Deserve mo ang katahimikang ito. 10 taon ka rin naging bilanggo ng iyong sariling katapatan. Tugon ng matanda habang naupo sa tabi niya. Sa mga araw na ito, dahan-dahang tinatanggal ni Teresa ang mga bakas ng kanyang nakaraan. Hindi na siya ang sundalong laging handang umatake. Hindi na rin siya ang asawang laging nakayuko. Siya na lamang ang babaeng si Teresa, na may sariling pangarap at sariling buhay. Gayunpaman, may isang bagay na nananatiling nakabaon sa kanyang puso. Ang patawad. Hindi para sa mga ilustre, dahil ang hustisya ay kailangan pa ring mananaig, kundi patawad para sa kanyang sarili. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagpili ng landas na iyon, at sa pagtitiis sa mga bagay na hindi naman dapat niya tiniis. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabing dagat, nakita niya ang isang pamilyar na muka. Siya si Elias, isang dating kasamahan sa militar na dating niyang nakasama sa mga peacekeeping missions. Teresa? Tawag nito. Bakas ang gulat sa kanyang muka. Tumingin si Teresa at ngumiti ng totoo. Elias! Long time no see. Naupo silang dalawa sa buhanginan. Hindi sila nag-usap tungkol sa baril o sa mga misyon o sa mga ilustre. Nag-usap sila tungkol sa simpleng buhay. Tungkol sa mga pangarap na naisantabi nila dahil sa kanilang tungkulin. Balita ko, tapos na ang misyon mo. Wika ni Elias nang may paghanga. Ano ang balak mo ngayon? Mag-aral ng culinary arts, sagot ni Teresa nang may kislap sa mga mata. Dati, nagluluto ako para paglingkuran ang mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngayon, gusto kong magluto para sa mga taong tunay na makaka-appreciate nito. Gusto kong magbukas ng maliit na kainan. Tumawa si Elias. Bagay sa iyo. Ang mga kamay na sanay sa hirap ay siyang pinakamagaling magbigay ng ginhawa sa iba. Habang papalubog ang araw, naramdaman ni Teresa na ang bawat sugat sa kanyang puso ay unti-unti nang naghihilom. Ang dagat ay parang isang higanteng naglilinis ng lahat ng dumi ng nakaraan. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. May mga trauma pa rin na kailangang harapin. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang bukas ay hindi na isang panganib. Ito ay isang pagkakataon. Hindi ako nasira ng 10 taon na yon, isip niya. Ako ang humubog sa 10 taon na yon para maging sino ako ngayon. Ang maliit na espasyong nahanap ni Teresa sa bayan ay hindi marangya. Luma ang pintuan, may mga bitak ang dingding, at nangangailangan ng matinding pagkukumpuni. Ngunit sa mata ni Teresa, ito ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa loob ng mahabang panahon. Ito ang kanyang canvas para sa bagong simula. Bawat hampas ng martilyo at bawat pahid ng pintura ay tila isang pagbura sa mga alaala ng mansyon ng mga ilustre. Hindi na siya ang babaeng nagtatago ng mga gamit sa ilalim ng kama. Siya na ngayon ang may-ari ng sarili niyang kapalaran. Hiha, sigurado ka bang gusto mong simulan ang kainan dito? Tanong ni Aling Nena habang tumutulong sa pagwawalis. Medyo malayo ito sa sentro ng bayan. Dito ko gusto, Aling Nena, sagot ni Teresa habang nakangiti, habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Dito, ang mga tao ay hindi naghahanap ng karangyaan. Naghahanap sila ng pagkaing may kasamang malasakit. Iyon ang gusto kong ibigay. Habang nagtatrabaho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Attorney Reyes, ang abogado na humahawak sa kaso ng mga ilustre. Teresa, kailangan ka namin sa korte sa susunod na linggo. Wika ng abogado. Ang testimonya mo ang magiging huling pako sa kabaong ng pamilya ilustre. Handa ka na ba? Sandaling tumahimik si Teresa. Ang pagbanggit sa pangalang iyon ay nagdulot ng bahagyang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ngunit hindi ito takot. Ito ay ang pagkilala sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na kailangan na niyang isara ng tuluyan. Handa na ako, Attorney Reyes. Sagot niya ng may diin. Hindi dahil gusto ko silang makitang bumagsak,
kundi dahil gusto kong matiyak na wala na silang pagkakataong manakit ng iba. Pagkababa ng telepono, bumalik si Teresa sa kanyang ginagawa. Maya-maya, may isang babaeng lumapit sa bukana ng kanyang kainan. Siya ay mukhang pagod, may dalang maliit na bata at tila naghahanap ng masisilungan. "Miss, pwedeng makahingi ng tubig?" tanong ng babae. Agad na lumapit si Teresa at nag-abot ng isang basong malamig na tubig. Nang makita niya ang mga kamay ng babae, magaspang, parang sa kanya noon. Nakaramdam siya ng matinding koneksyon. Hindi siya nagtanong ng kung ano-ano. Sa halip, kumuha siya ng isang platito ng tinapay at ibinigay ito sa bata. "Kain muna kayo," wika ni Teresa nang may lambing. Nang makita niya ang saya sa mata ng bata, naramdaman ni Teresa na ang kanyang puso ay nagkaroon ng bagong silbi. Ang hapdi ng nakaraan ay napalitan ng init ng pagtulong sa kapwa. Hindi na siya isang ahente na nagmamasid sa dilim. Siya na ngayon ang ilaw na nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Gabi na nang matapos ang kanyang trabaho. Naupo si Teresa sa labas ng kanyang kainan. Pinagmamasdan ang mga bituin. Wala nang takot sa bawat paglingon niya sa likod. Wala nang mga taong susunod sa kanya sa dilim. "Teresa, malaya ka na," bulong niya sa hangin. Ang hangin ay umihip, tila isang haplos na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay hindi lamang pag-survive. Ang buhay ay ang paglika ng magandang alaala mula sa mga sugat ng kahapon. Ang loob ng Regional Trial Court ay puno ng mga tao. Ang mga mamamahayag ay nag-aabang sa bawat pagbukas ng pinto at ang bawat bulong sa silid ay tila isang matalim na kumpas. Nang pumasok si Teresa, naramdaman niya ang lahat ng mga matang nakatingin sa kanya. Wala na ang takot. Dala niya ang kanyang ulo ng nakataas, suot ang isang simpleng terno na nagpapakita ng kanyang dignidad at katatagan. Sa kabilang panig, nakaupo sina Roberto, Beatriz at Doña Aurora. Ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng kayabangan, ay bakas na ngayon ng matinding pagod at pagkabahala. Ang kanilang mga damit ay malinis, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi na makatingin ng diretsyo. "Teresa Ilustre, maari ka na bang tumayo sa saksi?" Tawag ng court clerk. Naglakad si Teresa patungo sa witness stand. Habang nanunumpa, tumingin siya sa mga mata ni Roberto. Hindi siya nakakita ng pagmamahal, kundi ang refleksyon ng isang lalaking na wala ng lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. "Teresa," panimula ng piskal, "sa loob ng 10 taon, ikaw ang asawa ni Roberto Ilustre. Maari mo bang ilahad sa korte ang lahat ng iyong nasaksihan?" Sa boses na malinaw, mahinahon, at walang pag-aalinlangan, sinimulang ikwento ni Teresa ang lahat. Hindi siya nagsalita ng may halong pot. Nagsalita siya bas sa mga katotohanang naipon niya. Inilatag niya ang mga dokumento, ang mga voice recording, at ang mga ledger ng mga ilegal na transaksyon. Bawat detalye ay parang isang matalim na kutsilyong humihiwa sa bawat depensa ng mga Ilustre. Ipinagpalit nila ang buhay ng maraming tao para sa kanilang sariling yaman. Wika ni Teresa habang tumitingin sa mga hurado. "Hindi ako nagsasalita rito dahil gusto ko silang makitang magdusa. Nagsasalita ako rito dahil sa hustisya na nararapat para sa mga taong binaliwala nila." Si Beatriz ay biglang tumayo, ang mukha ay namumula sa galit. "Sinungaling ka? Ginawa mo lang ang lahat ng ito para makapaghigante." "Tahimik!" sigaw ng hukom. "Irespeto ang korte, Beatriz." Tumingin si Teresa kay Beatriz. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanggigilid ng luha. "Beatriz, ang paghihiganti ay ang pagbaba sa antas ng taong nanakit sa iyo. Ang ginagawa ko ngayon ay hindi paghihiganti. Ito ay paglilinis." Nang matapos ang kanyang testimonya, nagkaroon ng mahabang katahimikan sa loob ng silid. Ang mga hurado ay nagkatinginan. Si Roberto, sa unang pagkakataon,
ay tumingin kay Teresa ng may halong pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Paglabas ni Teresa sa korte, sinalubong siya ng isang mainit na sikat ng araw. Ang bigat sa kanyang dibdib na dala niya sa loob ng isang dekada ay tuluyan ng nawala. Ang bawat hakbang niya papalayo sa gusaling yon ay isang hakbang patungo sa isang buhay na hindi na nakatali sa mga ilustre. Tapos na ang lahat. Bulong ni Mang Ben na naghihintay sa kanya sa labas. "Oh, Mang Ben," sagot ni Teresa habang humihinga ng malalim. Tapos na ang nakaraan. Ngayon, oras na para simulan ang kinabukasan. Hindi na siya lumingon pa. Ang mansyon, ang korte, at ang pamilya ilustre ay bahagi na lamang ng isang kabanata ng kanyang buhay na natapos na. Ang pahina ng kanyang buhay ay malinis na, handang sulatan ng bagong kwento. Ang hatol ay ibinaba makalipas ang ilang linggo. Ang pamilyang ilustre ay nahatulan ng mahabang panahon ng paggabilanggo. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno bilang kabayaran sa kanilang mga ilegal na gawain. Sa mga pahayagan, ang pangalan nila ay naging simbolo ng kasakiman, habang si Teresa naman ay nanatiling tahimik, malayo sa ingay ng media. Sa kanyang maliit na kainan, ang huling hapunan, ang amoy ng bagong lutong adobo at sinigang ay humahalimuyak sa hangin. Hindi ito isang marangyang restaurant, ngunit puno ito ng mga taong naghahanap ng pagkaing nagpapainit ng damdamin. Si Teresa, na ngayon ay mas magaan ng kilos at may natural na ngiti sa labi, ay abala sa pag-aayos ng mga mesa. May pumasok na isang matandang lalaki, si Mang Ambo, isa sa mga dating trabahador sa lupain ng kanyang ama na nawala ng hanapbuhay noong kontrolin ito ng mga ilustre. "Teresa, salamat sa pagtanggap mo sa akin dito bilang tagahugas ng pinggan." Wika ni Mang Ambo habang nakayuko, bakas ang hiya. Lumapit si Teresa at hinawakan ang braso ng matanda. "Mang Ambo, huwag niyo po akong pasalamatan. Kayo ang nagturo sa akin ng bata pa ako kung paano magpatubo ng mga gulay sa likod bahay. Ang kasanayang iyon ang ginagamit ko ngayon para sa mga sangkap ng aking niluluto. Utang ko po sa inyo ang tagumpay ng kainang ito." Sa mga sandaling iyon, naintindihan ni Teresa ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Hindi ito ang utang na loob na ginamit ni Roberto para manipulahin siya. Ito ay isang koneksyon ng pagmamalasakit at pagbibigayan na hindi kailanman mabibili ng salapi. Habang naglilingkod siya sa mga customer, pumasok si Elias. May dala itong isang basket ng mga sariwang prutas. "Para sa bagong simula," wika ni Elias sabay ni Iti. "Salamat, Elias. Mukhang hindi ka nagsasawang bumisita rito," biro ni Teresa. "Paano ako magsasawa? Dito ko lang nakikita ang isang Teresa na tunay na masaya," sagot ni Elias. May sinseridad sa kanyang boses na nagpabilis ng tibok ng puso ni Teresa. Sa hapong iyon, habang nag-aayos sila ni Elias ng mga gamit pagkatapos ng shift, napag-usapan nila ang tungkol sa mga plano. Hindi na tungkol sa baril, hindi na tungkol sa pag-espiya. Tungkol na ito sa pagpapalawak ng kainan, tungkol sa pagtulong sa mga batang lansangan sa bayan, at tungkol sa mga simpleng araw na naghihintay sa kanila. 10 taon akong naghintay sa ilalim ng ulan, isip ni Teresa habang tinitingnan ang dapit hapon mula sa bintana ng kainan. Ngayon, nararamdaman ko na ang sikat ng araw, hindi na siya ang sundalong naghihintay ng signal. Hindi na siya ang asawang naghihintay ng atensyon. Siya na si Teresa, isang babaeng bumangon mula sa pagkakalugmok, nagpatawad sa sarili, at ngayon ay handa ng magmahal muli. Hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa kusang loob na pagpili. Ang nakaraan ay isa na lamang libro na natapos basahin. Ang kainang ito, ang mga tao sa paligid niya, at ang kapayapaan sa kanyang puso. Ito ang tunay na tagumpay. Ang bawat tagumpay ay may kaakibat na pagsubok. Sa kabila ng katahimikan ng kanyang bagong buhay, may mga araw na ang nakaraan ay pilit na kumakatok sa pintuan ni Teresa. Isang hapon, habang abala si Teresa sa paghahanda ng merienda para sa kanyang mga suki, isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket ang pumasok sa kainan. Hindi siya nag-order.
Umupo lamang siya sa isang sulok, matagal na nakatingin kay Teresa, na tila sinusukat ang bawat kilos nito. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Isang uri ng titig na sanay sa pagmamasid sa dilim. Si Teresa, na may instinct pa rin ng isang bihasang ahente, ay agad na nakaramdam ng panganib. Hindi siya nagpakita ng kaba. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mesa ng lalaki, dala ang isang basong tubig. Hindi ka pa order, Ginoo? Mabilis maubos ang aking bibingka sa oras na ito. Wika ni Teresa sa kalmadong boses. Tumingin ang lalaki sa kanya. Kilala kita, Teresa. O dapat ko bang sabihin, Agent Pito? Nanigas ang buong paligid ni Teresa. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang kibo. Alam niya ang bansag na yon. Iyon ang pangalang ginamit niya sa ilalim ng gobyerno. Matagal na ang pangalang yan, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging seryoso. At matagal na ring tapos ang serbisyo ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo na ng direkta. May mga tao mula sa sindikato na nakatakas noong gabi ng raid. Pabulong na wika ng lalaki. Hindi sila natutuwa sa pagbagsak ng mga ilustre. At hindi rin sila natutuwa na ikaw ang naging dahilan kung bakit sila nawala ng negosyo. Ang hustisya ay hindi kailanman naging personal, tugon ni Teresa. Kung may reklamo sila, sabihin mo sa kanila na mag-file sila ng kaso sa korte. Huwag silang magdala ng gulo sa lugar na walang kinalaman sa kanila. Tumayo ang lalaki, inilabas ang isang maliit na sobre at inilagay sa mesa. Hindi ito babala, Teresa. Ito ay paalala. Ang mga anino ay hindi nawawala. Nagtatago lang sila. Umalis ang lalaki ng mabilis. Binuksan ni Teresa ang sobre. Lamang ay isang litrato niya noong kasalukuyan pa siyang nasa mansyon. At sa likod nito ay nakasulat ang petsa ng nakaraang taon. Hindi natakot si Teresa. Sa halip, kinuha niya ang sobre at sinunog ito sa kalan ng kanyang kusina. Ang apoy ay nilamon ang papel, tulad ng kung paano niya nilamon ang bawat takot na pilit na ibinabalik sa kanya ng nakaraan. Nang gabing iyon, lumapit si Elias. Nakita niya ang bahagyang pamumutla ni Teresa habang naglilinis. May problema ba? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Teresa sa malayo. Elias, may mga tao na hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Pero hindi na ako ang Teresa na tumatakbo noon. Kung gusto nila ng gulo, ipapakita ko sa kanila na ang pagbabago ko ay hindi nangangahulugan ng paghina. Hinakbang ni Teresa ang kanyang mga paa palabas ng kainan. Hindi siya nakayuko. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng determinasyon. Alam niya na ang kanyang bagong buhay ay kailangan niyang protektahan. Hindi sa pamamagitan ng pagtatago, kundi sa pamamagitan ng pagiging handa. Ang anino ng nakaraan ay pilit na bumabalik. Ngunit sa harap ng liwanag na binuo ni Teresa, ang mga aninong yon ay unti-unting naglalaho. Hindi hinintay ni Teresa na dalhin sa kanya ang gulo. Kinabukasan, gamit ang mga koneksyong dati niyang ginamit sa militar, nagsagawa siya ng sariling audit. Hindi siya ang dating Teresa na naghihintay ng utos. Siya na ngayon ang nagdidikta ng batas sa sarili niyang teritoryo. Habang naglilinis ng mga mesa, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng kanyang kainan mula pa kaninang umaga. Ang mga bintana ay tinted, ngunit alam ni Teresa na may mga matang nakamasid sa loob. Aling nena, ilabas mo ang bata at ang ibang staff. Pumunta kayo sa bahay ni Mang Ben na yun din. Utos ni Teresa. Ang kanyang boses ay mahinahon, pero puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Teresa, anong nangyayari? Delikado ba? Tanong ng matanda. Bakas ang kaba. Susunduin lang ako ng ilang kaibigan. Sumunod kayo sa usapan. Sagot ni Teresa nang may niting pilit. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Nang umalis ang lahat, naiwang mag-isa si Teresa sa loob ng anghuling hapunan. Nilok niya ang pintuan, pero hindi siya nagtago. Sa halip, kinuha niya ang isang matalim na kutsilyo sa kusina. Hindi para manakit,
kundi bilang paghahanda. Bumukas ang pintuan. 2 lalaki ang pumasok. Ang isa ay ang lalaking may pilat mula sa huling pagbisita. Sabi namin, mag-ingat ka, Teresa. Wika ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Bakit kailangan mo pang makialam sa mga bagay na tapos na? Tumingin si Teresa sa kanila habang naglalakad patungo sa likod ng counter. Tapos na para sa inyo dahil nakulong na ang mga amo ninyo. Pero ang mga ginawa ninyong panggugulo sa bayan na ito, hindi pa tapos ang hustisya roon. Ang tapang mo tawa ng lalaki, sabay bunot ng isang maliit na patalim. Ngunit bago pa sila makalapit, isang putok ng baril ang umalingaw sa labas. Hindi sa loob ng kainan, kundi bilang hudyat. Mula sa likod ng kainan, lumabas si Elias kasama ang 3 lalaking nakasuot ng uniporme ng pulis. Hindi sila basta pulis. Sila ay bahagi ng Special Operations na ipinatawag ni Teresa. "Dapa!" sigaw ni Elias. Hindi na nagawang lumaban ng mga lalaki. Sa bilis ng pangyayari, agad silang napusasan. Ang sindikato na akala nila ay makakapaghigante ay nabigo dahil sa isa lang na pagkakamali. Minamaliit nila ang kakayahan ng isang babaeng nagretiro na. Lumapit si Elias kay Teresa. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. "Ayos ka lang ba?" Tumingin si Teresa sa mga lalaking ikinukulong na ngayon sa sasakyan. "Ayos lang ako, Elias. Ang mga anino na ito, inilabas ko na sila sa liwanag. Wala na silang lugar na mapagtataguan." Inalis ni Teresa ang kanyang apron at itinupi ito ng maayos sa ibabaw ng mesa. "Elias, sa tingin ko, oras na para lumipat tayo ng lokasyon. Ang lugar na ito ay puno na ng alaala ng mga gulo. Gusto ko ng tahimik na buhay, yung walang mga van na nagbabantay sa labas." "Kahit saan ka magpunta, Teresa, susunod ako," sagot ni Elias ng may katapatan. Tumingin si Teresa sa kanyang paligid, sa mga mesa, sa mga upuan, sa bawat sulok ng kainang pinaghirapan niya. Alam niyang ang kalayaan ay hindi isang lugar na pupuntahan, kundi isang desisyon na gagawin araw-araw. At ngayong araw, ang desisyon niya ay magsimula muli sa lugar kung saan walang aninong susundan sa kanya. Ang mga araw na sumunod sa pag-aresto sa mga tauhan ng sindikato ay naging mapayapa. Ang balita tungkol sa pagkakadakip sa mga natitirang kriminal ay naging mitsa para sa tuluyang paglaya ng bayan mula sa takot. Si Teresa ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang kainang, ang huling hapunan, ay ipinasa niya kay Aling Nena. Isang regalong pasasalamat para sa katapatan ng matanda sa loob ng mahabang panahon. "Sigurado ka ba rito, Teresa? Dito ka na nakilala ng mga tao?" tanong ni Aling Nena habang yakap ang mga susi ng kainan. Ngumiti si Teresa, isang ngiting punong-puno ng gaan. "Aling Nena, ang lugar na ito ay naging saksi sa aking pagbangon. Pero ang bagong kabanata ng buhay ko ay hindi na kailangang gawin sa harap ng mga nakaraang trauma. Oras na para sa akin na maging Teresa lamang. Hindi agent, hindi asawa ng ilustre, kundi Teresa na may sariling pangalan." Sa huling hapon, nagtungo si Teresa sa isang maliit na burol na tanawang dagat. Doon siya madalas pumunta kapag kailangan niya ng linaw. Kasama niya si Elias. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa panganib. Ang kanilang usapan ay tungkol sa mga maliliit na bagay. Ang ganda ng langit, ang tunog ng mga alon, at ang mga simpleng pangarap na dati ay itinuturing nilang luho. "Saan mo balak pumunta?" tanong ni Elias habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. "Sa Hilaga," sagot ni Teresa. "May maliit na bayan doon, malayo sa ingay. Gusto kong magtayo ng maliit na harden. Gusto kong makita kung paano tumutubo ang mga buto na itinatanim ko nang hindi nagmamadali." Tumingin si Elias sa kanya. "Sasama ako. Hindi bilang gwardiya, hindi bilang kasamahan sa trabaho. Sasama ako bilang Elias." Napatawa si Teresa, isang tunay at masayang halahak.
Kung gayon, huwag mong kalimutan ang iyong mga gamit sa harden. Kailangan natin ng masisipag na kamay. Sa burol na iyon, tila natanggal ang lahat ng bigat na daladala ni Teresa. Ang bawat sugat, bawat peklat, at bawat alaala ng pait ay nagiging mga leksyon na lamang. Wala na siyang hinahanap na hustisya dahil naibigay na ito. Wala na siyang hinahanap na paghihigante dahil natapos na ito. Bago sila umalis, lumingon si Teresa sa bayan. Sa bawat bahay na kanyang nakikita, alam niyang may mga pamilyang natutulog ng payapa dahil sa mga ginawa niya. Iyon ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Hindi ang pagpapakulong sa mga ilustre, kundi ang pagbibigay ng katahimikan sa mga inosente. Paalam, nakaraan. Salubungin ang bukas. Habang naglalakad sila palayo, ang anino ni Teresa ay humahaba sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito anino ng pakot. Ito ay anino ng isang babaeng malaya, matapang, at higit sa lahat, masaya. 1 taon ang lumipas. Sa hilagang bahagi ng Pilipinas, sa gitna ng mga luntiang burol at malayo sa ingay ng syudad, matatagpuan ang isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga namumukadkad na sunflower. Ito ang bagong tahanan ni Teresa. Hindi na siya ang babaeng laging nagmamadali. Hindi na rin siya ang asawang laging nakayuko. Sa kanyang mga kamay na dati ay sanay sa paghawak ng baril at pagpapanggap, ngayon ay may mga bahid na ng lupa. Ang kanyang mga kamay ay nagtatanim, nag-aalaga, at nagbibigay buhay sa bawat binhing tumutubo sa kanyang hardin. Si Elias ay nakaupo sa beranda, nagbabasa ng libro habang hinihintay ang pagtatapos ng pagtatrabaho ni Teresa sa labas. Ang bawat sandali sa kanilang buhay ngayon ay hindi na hinuhusgahan ng takot o panganib, kundi ng katahimikan at pagkakaunawaan.